Hello guys, good morning. Today is February 5 na ata. Oo. February 5, Monday. Na-discharge na pala ako nung isang araw, February 3. Pero si baby ay naiwan sa ospital. Kasi guys, nagkaroon siya ng small problem sa kanyang heart. And ang sabi sa akin ng doktor is merong sound sa puso ni baby. So, well, today pa naman siya i-check. Ultrasound ba yung tawag doon? Yung dito, yung sa heart niya. So, today siya i-check. And inshallah, maging okay ang lahat. Kasi sabi naman ng doktor sa amin, okay naman daw si baby. Lahat ng laboratory niya is normal naman daw. Kaya lang niya i-check yung sa heart niya. And everyday naman, since nung na-discharge ako sa hospital, is pumupunta ako ng hospital kasi allowed naman ako anytime. So, from morning till evening, andun ako sa hospital. Siyempre, umuwi ako sa gabi kasi cesarean nga ako and I need to rest para kinabukasan meron ulit akong power. Well, pwede naman ako dun magstay na or matulog doon. Kaya lang guys, walang bed. Meron doon, chair lang. And hindi ko kaya kasi nga cesarean ako. So, sobrang sakit. Yung maghapon na nakaupo ako dun is sobrang sakit talaga. Pero tinitiis ko nga lang talaga kasi para kay baby. Ayun. Pero inshallah today is maging okay ang lahat. Pati yung ultrasound niya. Para makalabas na si baby guys. Ayun. Pupunta muna pala ako ng padalahan. Kasi isisend ko sa Pinas yung ipapalakad ko na papers para sa residency namin dito. Kasi after delivery, kailangan mag-apply ng residence ID. So, meron ako nung NBI from consulate dito, Philippine Embassy. Tapos, meron akong special power of attorney para pagkuha ng nanay ko doon, walang maging problem. So, yun lang yung 2 documents lang yung ipapakuha ko. Yung birth certificate ko, and NBI na naka-apostel. Tapos, isisend yun ng nanay ko dito ulit sa Brazil. Yun. Tapos, may appointment ako sa malapit na hospital dito, which is dun sa pinag-check-upan ko dati, before ako manganak. So, meron ako appointment ng 10:40. And then, after ko sa appointment ko with the doctor, is diretso na ako sa hospital na pinag-anakan ko para magstay kay Khalid hanggang gabi. So, yun. Inshallah, maging okay ang lahat ng examen today kay baby para makauwi na kami guys. Kasi ang sakit sa puso na, well, okay naman yung sitwasyon ni baby. Wala naman siyang sakit na yung malaking problema. May nakikita lang daw na sound sa puso. So, yun yung titingnan. And mahirap yung nandito ako sa bahay tapos iisipin ko sa gabi na andun yung baby ko, umiiyak ba, alam mo yun. Well, napakaganda ng service dito ng hospital guys. Sobrang linis nila and sobrang babait ng mga staff nila dito. Sobra, the best. Sa tatlong panganganak ko na cesarean, dito rin ako naka-recover ng sobrang bilis. And, ayun, sobrang babait talaga. Wala akong masabi sa mga staff nila dito. Mapa-doctor man, a nurse, or yung mga housekeeper nila dito. As in, lahat sila mababait. So, ayun lang guys. Babalitaan ko kayo kung anong magiging update kay baby sa examen niya today. And, inshallah, maging okay talaga ang lahat. So, aalis na ako guys para marami akong time na makasama ko ang aking baby. Good morning guys! Today is Tuesday, February 6. So, meron akong magandang balita. Alhamdulillah. Ilalabas na natin si Khalid today from the hospital. Kahapon, na-ultrasound na siya. And to the echo ba ang tawag doon? Basta yung doon sa heart. So, ang problem pala kay baby is meron daw siyang small hole na hindi naman daw siya dangerous. Pero ano siya, small problem lang talaga. So, ayun. Pwede naman daw siyang pauwiin ng bahay and then i-follow up na lang
sa heart doctor for baby na specialist. So, bibigyan na lang kami ng parang referral letter dito sa hospital malapit sa amin para i-follow up yung case ni baby. And, ayun. Sabi naman nila sa akin, if it's dangerous daw and a big problem, never daw nilang i-discharge si baby from the hospital. Kaya, ayun. So, small problem lang naman daw yun. But, mas mabuti na lang din na i-treat or gamutin ba. So, ayun, papunta na ako ngayon and dala ko na yung clothes ni baby. Susuot pag-uwi at saka yung pang-cover. Nakaka-worry pa rin kasi alam mo na may ganong case yung baby. But, alhamdulillah pa rin kasi hindi naman siya big problem. So, ayun. Babalitaan ko kayo and update ko kayo kapag nakauwi na kami ng bahay. So, ano pa lang naman, 7:41 pa lang ng morning. Yung, ang sabi sa akin, mga around 11 or 12 kami madi-discharge. So, ayun. Nagre-ready lang ako. Maaga talaga akong pupunta doon para syempre, para maaga kong kasama si Khalid. Buti na lang guys at meron akong gatas kahit pa paano. So, ganun pala talaga. Kailangan lang ipadede mo ng ipadede sa baby and then maghahakot at maghahakot talaga siya ng milk. So, yung mga first time mom dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Akala nyo wala kayong milk. Meron yan. Kahit maliit yung dede nyo, maliit yung nipples nyo, sa una masakit. Ako nasasabi kong masakit kasi sa previous to baby ko guys, hindi ako nakapagpadede. So, ito yung medyo matagal-tagal na breastfeeding ko kay Khalid and inshallah, dire-diretso siya. Kasi ayaw ko talagang mag-formula. So, yun, sa mga first time mom dyan na nahihirapang magpa-breastfeed, pilitin nyo guys, napaka-healthy nun sa baby and ayun, sa una lang siya masakit. Ang baby talaga ang maghahakot ng gatas for you. Basta ipadede nyo lang na ipadede. Tapos, syempre, kain kayo ng mga masustansyang pagkain, ganun. So, ayun. Ako ready na. And aalis na ako, guys. Mamaya na lang ulit. Hello guys! Good morning. Hindi ko na pala kayo na-update kahapon, no? Andito na kami sa house. And, yay! Andito na si baby. Andito na si baby. Ayan. Labas na kahapon si baby. Papunta kami ngayon ng civil registrar dito or yung karteryo para i-register yung delivery ni baby, yung birth ba, para magkaroon siya ng birth certificate. So, after nun, Khalid. So, after nun, papunta kami ng anong tawag doon? Hospital. Kasi, meron kami mga prescription dito sa hospital malapit sa amin. So, meron kami mga prescription ng gamot na kailangang inumin. Ako at saka si baby. Ang kay baby ay vitamins niya, tsaka yung naresetahan siya ng cream para sa pag-change ng diaper, yung nappy cream. Tapos, ako naman, nakakuha na ako actually ng gamot nung isang araw. So, merong gamot na hindi available. Kukunin ko ulit ngayon. Ayun, si Mr. nasa work na pero lalabas muna siya para samahan kami. Malapit lang naman dito. So, ayun, naghihintay lang ako. Ang usapan namin is 9 p.m. and 9 p.m. 9 in the morning and 8:49 pa lang. So, meron pa akong 10 minutes
na i-breastfeed si Khalid. So, ayun. Ang appointment pala namin is, dito sa hospital malapit sa amin. Binigyan ako ng 3 times a week para i-monitor yung aking blood pressure. Well, meron naman akong gamot, pero yun, in-schedule ako ng ganun. And then, yung appointment namin sa doktor is sabay kami ni baby sa February 19. Medyo malayo-layo pa. So, ayun. Ready na kami, guys. Balot na si Khalid. Ayan. Binalot ko kasi baka mahangin sa labas. Pero, pag mainit, tanggalin ko na lang yung cover. Okay naman yung suot niya sa loob. So, ayun. Balitaan ko na lang ulit kayo. Tulog. So, ayun. Ito ang ating baby Khalid. Kita nyo ba? Hindi nyo makita. Yan. Kadedede lang. Kaya behave siya ngayon. And, malapit lang dito yung Paupa Tempo, which is kung saan kami mag-a-apply ng RG ni Khalid. So, mag-u-Uber lang kami. And kahapon pala hindi ko na kayo na-update. Na-register na namin si Khalid sa Carterio dito or registral, kung tawagin. Basta kung tawagin nila dito is Carterio. So, madali lang yung naging process ng pagre-register namin. And nakuha na din agad namin yung kanyang birth certificate. Ang hiningi lang sa amin is yung yellow copy ng delivery paper niya from the hospital. And then, passport namin mag-asawa. Pero kung wala namang kung walang protokolo or yung ID, passport yung hiningi sa amin. And ayun, yun lang yung hiningin paper sa amin and yung name ng bata. Kasi yung yellow paper na galing sa hospital is blank yun. Dun yung fill upan sa Carterio yung mismong name ng bata. And ayun, 43 something hiyas yung binayaran namin para sa dalawang original copy ng kanyang birth certificate. Which is yun yung dadalhin namin ngayon sa Paupa Tempo para sa kanyang RG. Hindi ko nakasama ang asawa ko ngayon kasi guys, may work siya. And kung a-absent naman siya, sayang lang din. Kaya ko naman and mag-u-Uber na lang kami. Ayan ang aking tiyan ngayon. Malaki pa din. Ayan. So si Khalid ngayon is 9 days ba? 9 or 10 days. Ayun. So, mag-aasikaso kami ng kanyang paper, ng kanyang ID, para next si Mama and si Baba naman. Ayun. So, mag-book lang ako ng Uber and balitaan ko na lang kayo guys kung ano yung mga kailangan para sa RG dito sa Brazil. Hello guys. Ang bilis namin kasi may nakapagsabi sa asawa ko na hindi na daw kailangan ng appointment dun sa Paupa Tempo. Pero nung nagpunta ako kanina, kailangan pala. So, fully booked na sila. And ang available na appointment is on March 5 pa. So, almost a month pa. Kahit chinek namin yung ibang branch ng Paupa Tempo, like sa Lapa. Malapit kasi kami dito sa Shopping D. May Paupa Tempo doon. So, yun yung pinakamalapit sa amin. And, ayun. Same lang din yung available na appointment sa Lapa, which is March 5. So, dito na lang, malapit sa amin. So, that time, Khalid will be 1 month. And, ayan si Khalid. Tulog na tulog. Oh, kita nyo ba? Tulog na tulog ang bata. Tulog. Kanina pa yan actually tulog guys. Pagkaalis namin ng bahay, hanggang makarating kami doon sa mall, hanggang pagbalik namin, tulog kasi busog. So, ayun. Matagal pang appointment namin after almost a month pa and babalitaan ko na lang kayo. Well, ang sabi naman sa akin ng security, ang kailangan lang daw nadalhin ko is yung birth certificate ni baby,
tapos yung aking documents with photo, like ID with photo, like passport or protocolo, ganun. And wala namang nabanggit na kailangan para sa father. But, ready naman ako. I have all the documents na ready. So, in case na kailanganin ba. So, ayun. Ikakat ko na yung video natin dito, guys. And, balitaan ko na lang kayo kung anong mga ganap-ganap.